Nagumpisa ang storya sa loob ng utak ng isang baby na si Riley. Sa loob ng utak niya may nagpakita na kakaibang nilalang na may hairstyle na parang sinipsip na mangga o may si Joy. Siya yung nagpapakita ng saya sa bata. May dilaw na bilog na lumabas, yun yung unang masayang alaala ni baby. Pero nung malaman ni baby na nasa Pilipinas siya pinanganak, bigla siyang umiyak. Si Sadness, yung responsable sa kalungkutan ng bata. Pero parang di trip ni Joy kasama si Sadness kasi di nagiging masaya yung bata eh. Di ba dapat ganoon naman talaga? Pag pinanganak yung bata, unang gagawin iiyak, di sana si Sadness yung nauna. Ngayon, biglang sumulpot tong purple na nilalang, si Fear. Siya daw yung tumutulong kay Riley kung paano siya maging alerto sa paligid niya. Kaya di siya napatid ng wire. Pero alam mo, dapat mapatid siya dito eh. Wala lang, gusto ko lang. Si Disgust daw para di daw siya malason ng mga nakakadiri na nakikita niya. Tapos mahilig din siya man-judge. At si Anger yung paborito ko kasi nababad trip ako kay Joy sa palabas na to eh. Mamaya malalaman nyo. Ngayon may mga dilaw na bilog na naman na pumasok sa malaking bilog. Umiikot yung 5 bilog tapos gumagawa ng mga isla na bumubuo sa personality ni Riley. Ang daming bilog. Nagkaroon si Riley ng mga masasayang alaala salamat kay Joy. Ngayon sa kabila ng kasiyahan ni Riley, nag-decide mga magulang niya na lumipat ng bahay. Kaya nag-iisip yung mga emotion kung saan bagay si Riley na lumipat. Pagdating nila mukhang hindi siya masaya. Malay mo sa loob, masaya. Oh shit, ang baho. Kasi merong pumatay kay Ratatouille. Rest in peace. Nag-decide siya umakyat sa kwarto para magplano kung saan lalagay mga gamit niya. Pero di pa daw dadating yung moving van. Tapos yung magulang niya nag-LQ pa kaya naglaro siya ng hockey sa harap ng magulang niya para sumaya yung mood. Kaya gumalaw na naman yung family island. Very wholesome pero may tumawag kay daddy galing sa trabaho kaya malungkot na naman yung mag-ina. Nakaisip si Riley na kumain tayo ng pizza. Pero binenta sa kanila may broccoli. Yak! Nandidiri na nga sila sa Hawaiian eh. Ngayon sinubukan niya mag-isip ng masayang alaala pero nagiging malungkot kasi hinawakan ni Sadness yung bilog na projector. Hindi niya mapigilan hawakan yung mga bilog tapos tinatrato siya ni Joy na parang walang tulong sa grupo. Kaya ginagawa ni Joy makakaya niya para ma-distract si Sadness para di niya mapakialaman yung malalaking controller. Ngayon matutulog si Riley sa sahig. Pinuntahan siya ni Mami para i-comfort dahil sa mga nangyari ngayong araw. Kaya naging okay din si Riley. So the next day, first day of school, nagready si Riley pati yung mga emotions pero eto na naman si Joy. Pinalibutan ng bilog si Sadness para di makialam. Ngayon pumasok na sa classroom si Riley tapos pinili siya magpakilala kasi bago siya eh. Siyempre medyo kabado kaya naglabas si Joy ng happy memory para maging komportable si Riley magkwento sa dati niyang tirahan pati yung sport niya na hockey. Pero biglang naging blue na naman yung memory dahil kay Sadness. Kaya sinubukan na naman nila lahat pigilan si Sadness pero nagkaroon na ng asul na core memory. Pero di pumayag si Joy na maging ganun yung kulay ng memory kaya pinaglabanan nila kaya nahulog yung iba. Kaya sinubukan niya ipahigop dun sa malaking vacuum pero in the end silang dalawa yung nahigop palabas. Napadpad sila dun sa may mga mahahabang memory malapit dun sa mga island. Nagmadali silang bumalik kasi 3 emotion lang yung magagawa ni Riley. Sinubukan nilang gayahin si Joy pero naging disaster lang yung nangyari. Kaya yung mga emotion din ng magulang niya hindi nagugustuhan kung paano siya umakto. Kaya sa dulo, pinaakyat siya ni daddy sa kwarto niya. Pero maya maya kinompo din siya ng tatay niya habang nagkukunwaring unggoy. Pero di gumana kay Riley kaya nasira yung island na pagiging loko-loko or tinatawag nilang Goofball Island. Ngayon habang naghahanap sila Joy at Sadness ng paraan makauwi, nakausap ni Riley yung kababata niya tapos nireveal sa kanya na may bago na siyang bestie. Kaya kinontrol siya ni Anger kaya nagalit si Riley at nasira yung Friendship Island. Ngayon nakita naman ni Joy si Bingbong, yung imaginary friend ni Riley nung bata siya. Tinulungan sila ni Bingbong makahanap ng shortcut pabalik sa headquarters nila. Dumaan sila sa Imagination Land kung saan ang sahig ay lava, may lugar na puro ulap, pati mga tao ulap. Gago pinatay niya. Etong machine na gumagawa ng imaginary boyfriend ni Riley. Ngayon ang gulo ng headquarters kaya pati yung paglalaro ni Riley ng hockey naapektuhan na din. Dahil kay Anger, nakita ng nanay ni Riley na nag-walkout siya sa galit. Kaya nakita ni Joy yung island ng hockey na sira na din. Pati yung mga lugar sa Imagination Land. Pati yung Imagination Rocket ni Bingbong, tinapon. Lungkot si Bingbong kasi inisip niya hindi na siya makakatulong. Sinubukan siyang kilitiin ni Joy para makomfort siya pero hindi gumana. Si Sadness naman yung lumapit para i-comfort si Bingbong pero naiirita si Joy kasi lalo lang daw siyang nalulungkot. Pero hindi niya alam kailangan lang ilabas ni Bingbong yung lungkot na nararamdaman niya para maging okay na siya ulit. Nakakita sila ng Ben tapos sumakay sila doon pabalik sa headquarters. Ngayon si Anger nakaisip ng paraan. Kumuha siya ng bumbilya na ilalagay sa controller para makauwi sa dating tirahan si Riley. Ngayon nung pagtulog ni Riley tumigil din yung tren. Kailangan nila siyang gumising kaya kumuha sila ng clown. Ayun, gising. Nilagyan na ni Anger ng bumbilya kaya naisip ni Riley bumili ng ticket pabalik sa dati nilang tirahan. At magnakaw sa wallet ng nanay niya kaya nasira din yung Honesty Island. Dahil sa pagkasira noon nadamay din yung release ng tren na sinasakyan nila.
kaya nahulog. Buti na lang nakakita sila ng tubo na makakapagpabalik sa kanila sa headquarters, pero simula nung umakyat si Sadness, nagiging blue na yung mga core memory. Kaya tinulak niya si Sadness tapos iniwan siya doon. Grabe ka na, Joy, pinapagana mo talaga si anger sa utak ko no? Pero buti na lang nasira yung tubo tapos nahulog siya sa kamatayan niya. Deserve. Pero joke lang, hindi yun yung nangyari. Nasama din si Bingbong sa ba kasama yung mga forgotten memories. Nakita ni Joy yung isa sa mga blue na core memory na gawa ni Sadness. Kahit siya naiyak dahil ngayon mas malinaw na sa kanya kung bakit mahalaga si Sadness kasi sa pag-iyak niya, yun yung bibigay sa kanya ng opportunity na i-comfort. Pagtapos nun, masaya na ulit. Maya-maya nahanap nila yung rocket ni Bingbong, sumakay silang dalawa pero kahit ilang ulit na, hindi pa rin sila umaabot hanggang sa pinili ni Bingbong isakripisyo yung sili niya para makatawid si Joy. Dapat ikaw na lang pero hindi, kailangan siya. Ngayon nalaman ng magulang ni Riley na wala siya sa kwarto. Sinubukan siyang tawagan pero pinatay lang ni Riley. Umabot siya sa bus station, nagbago isip ng mga emotion pero huli na yung lahat kasi naging itim na yung controller nila kaya wala nang nararamdaman si Riley. Ngayon habang hinahabol ni Joy yung umiiyak na Sadness, gumawa ng maraming imaginary boyfriend ni Riley tapos nilagay niya sa magic bag ni Bingbong na pinakawalan niya sa gilid ng bangin. Tapos ginamit niya yon para makaabot doon sa trampoline at nag-bound siya papunta kay Sadness at dumiretso pabalik sa headquarters. Nauntog sila sa salamin pero buti na lang nahawakan si Joy ni Sadness. Damn, nahila mo yun ng ganun lang? Naka-sleeper build pala to Nakabalik sila sa loob kasi ginalit ni Disgust si Anger at tinunaw yung mahiwagang salamin. Naayos Sadness yung controller kaya nakaramdam na si Riley at nag-decide na umuwi. Ngayon hinawakan ni Sadness yung mga core memory para mailabas ni Riley yung sakit na hindi niya nailabas dahil sa bobo na to. Kaya kinomport siya mga magulang niya. Hinila ni Sadness si Joy sa controller kaya nakaramdam si Riley ng saya sa comfort na nakuha niya. Kaya nabuo ang panibagong pampamilyang isla or ang Family Island. Nung tumagal, hindi na dilaw, kundi halo-halo na yung kulay ng mga core memory. Kaya may mga kakaibang island na naman yung nagawa. Sinuportahan si Riley ng mga magulang niya sa hockey game nila sa bago niyang team. Kaya nabangga siya ng lalaki tapos sa utak niya nagkagulo kasi kinausap siya ng babae. Very accurate. Natapos yung palabas sa loob ng hockey stadium habang naglalaro si Riley. The end. Yay! Manonood na tayo. Ew! Hey! Ilang ticket. Pinalik. Ba't ang labo? Wait na.